Alam mo kapatid, ang tamang paglilingkod sa Diyos, susunod ka sa utos ng Diyos. Kasi kung susunod ka sa utos ng tao, naglilingkod ka kamo sa Diyos, tao ang sinusunod mo, pakinggan mo ang sabi ng Marcos 7:7 hanggang 8. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ng salit-saling sabi ng mga tao. Nakita mo, ang dapat talaga pag naglilingkod ka sa Diyos, huwag kang susunod sa utos ng tao. Kasi ang sabi ni Kristo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng tao. Kaya halimbawa, maglilingkod ka sa Diyos, ang nagtuturo sa'yo, tinuturo, puro utos ng tao. Kagaya halimbawa sa mga relihiyon ngayon, bawal kang pumasok sa kapilya ng naka-step in o naka-tsinelas. Dapat kahit utang lang, nakasapatos ka. Bawal pumasok sa kapilya ng naka-t-shirt. Dapat naka-Amerikana, naka-Barong Tagalog. Di aral ng Diyos yan. Huwag t-shirt. At kung magagawa pa raw na Amerikana o Barong Tagalog, yun daw ang dapat sa pagsamba nila sa pagkakatipon sa kapilya. Ganon ba nasa Biblia? Pakinggan nyo sa Santiago 2:1. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, na Panginoon ng kaluwalhatian, ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan, at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak, at inyong itangi ang may suot na damit na maganda, at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti, at sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tuntungan. Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Pagtatangi pala yun na ayaw kang pumayag na pumasok yung naka-t-shirt. Diba? Sa Biblia, sabi ni Santiago, huwag kayong magtatangi ng tao. Kahit na ba ang pumasok sa sinagoga isang taong mga dukha na may damit na hamak, papasukin mo. Ang paglilingkod sa Diyos, dapat mabatay sa Biblia, sa salita ng Diyos. Sa Biblia, hindi naman ang kailangan na laging nakatayo ang panalangin Kayo po muna ay mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyo. Opo. Tignan nga natin kung manalangin ng mga apostol ni Kristo sa 20:36 ng Gawa. Basa. At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Ano ba yan sa Ingles? Basahin nga natin sa Ingles. And when he had thus spoken, he kneeled down and prayed with them all. Kita mo? Yung pagluhod, yung pag-kneel down, yun ginagawa ba ng mga Kristiyano yun? Kasi kung ang pagbabatayan mo, utos ng pare, nako mga kababayan, mag-isip kayo, magbasa kayo ng Biblia. Huwag kayong basta kontento na lang sa mga iglesyang nakarating sa inyo, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang sinabi ni Kristo, 2,000 taon na nakalilipas, maraming lilitaw, mga bulaang propeta, ililigaw ang marami. Nakakaawa ang maraming tao ngayon.